malungkot at kakaibang balita. Mga mahal kong taga-subaybay, itong iniimbestigahan at sangkot sa flood control scandal, ay bigla hong natagpuan, wala ng buhay. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, gusto ko lang ibahagi po ito sa inyo. Ito ay usapan na wala ng buhay. Ito ba ay sadya na kinitil ang kanyang buhay o pinalabas lang na nahulog sa bangin? Sapagkat natagpuan ho ay sa bangin dyan po sa part 2 ng Benguet. Mga kaibigan, ilike muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Bago ko ibahagi po sa inyo itong aktual na interview dito sa driver niya bago mawala itong amo niya, ay gusto ko munang ipakilala po sa inyo. Sa lahat po ng hindi pa nakakakilala, wala na po itong buhay ngayon dahil natagpuan po sa isang bangin na wala ng buhay. Ipa-plus ko sa screen at pagkatapos kong ipakilala ko sa inyo actual interview, actual location kung saan siya natagpuan na wala na pong buhay. Iyan ho si ex-DPWH Undersecretary Cabral. Yang nasa larawan na yan, mga kaibigan, yan ho ay maraming hawak na matitibay na ebidensya dahil almost approximately 40 years in the service sa DPWH. Iba't ibang presidente na ho ang kanyang po'y pinagtrabahuhan. Sa kasamaan palad ho at masamang balita, kagabi ho ay nangyari ang hindi inaasahan. Natagpuan na nasa bangin ho na lumalabas ho ayon sa salaysay ng driver ay nahulog doon ho sa bangin. Malaking katanungan, mga kaibigan. Ang tanong, ito ba ay sadyang dinala doon ay wala ng buhay? Pinalabas lang na tumalon sa bangin? Sapagkat ngayon ho, according sa ABS-CBN, ay persons of interest na suspect, iniimbestigahan ang driver. Ay ipapakilala ko sa inyo, mga kaibigan, itong istorya ng driver kung paano nangyari at kung paano niya dinala, natagpuan itong si Secretary Cabral, mga kaibigan. Ito, alalahanin po natin, yung nasa larawan na yan ay napakalaking tulong sa investigasyon ho dahil yan ho ang may hawak ng matitibay na ebidensya. Siya rin ho ang nagsabi na mayroon talagang 51 billion para sa Davao dito po sa flood control project. Alam niyo po ba yung 51 billion? Kung napunta kanino? Kay Pulong ho. Pinadaanan lang po natin kaunti. Ito pa, ibabahagi ko po sa inyo, mga kaibigan, to. Huwag niyo po kaligtang panoorin. Dating dito po ng alas 3, bumaba. Dating dito po ng alas... Sandali, ito po yung driver. Sinasalaysay niya yung mga nangyari ho. Ito, kayo na po ang humusga. Pakinggan po natin mabuti. Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Tapos sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko, wala na po dito. Hindi ko naman alam naman ganun po ang mangyayari. Nung bumibiyahe po kayo, wala po siyang wala naman po siyang kinukwento sa akin, kung meron siyang problema, wala naman po kinukwento sa akin. Ito pa, mga kaibigan, yung salaysay ng driver. Pagkatapos nito ay magbibigay tayo ng public opinion. May napapansin niyo po dito sa salaysay ng driver niya, kayo na po ang bahalang magbigay ng anumang public opinion. Ito ba ay nagsisinungaling o scripted yung mga sinasabi niya? Kasi lumalabas na dapat ito ay imbestigahan. Sandali lang bago tayo pumunta doon. Ito Dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago ko naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato.
Tapos sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour. Ay, sandali, hindi na yan. Ito pang isa, mga kaibigan. Heto. Oh. Wala nang edit. Edit ito. Sandali lang po mga kaibigan kasi importante pong malaman nyo ito. Itong salaysay ng driver. Oh. Walang parang dumidikit siya ron. Saan? Saan? Lapitan mo. Ito po. Pasensya na po, medyo maingay yung Yan sa audio. upo. Yan. Yung background. Ako siya dyan. Tapos tatayo. Walang parang dumidikit siya ron. Na baka sabi ko, baka mahulog. Maupmalas. Kaya sabi ko, huwag ka dyan ma'am, baka maupmalas ka. Eh, 3 beses ko siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang kami nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabi na kung papunta ko. So, iniwanan mo siya. Hindi po, masakay ko. Kasi Okay. sinabi ko kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis ko kami. Okay. Nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon, okay. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi na babata kami papunta rito. Ayun, ito na pa. Puputulin ko lang muna dahil medyo mahaba itong interview nitong driver buhat sa Billionaire News. Yan yung actual na location kung saan yung nahulog itong si Undersecretary Cabral na di umano ayon sa driver ay nahulog po doon sa Bangin mga kaibigan. Kayo po, kung pasensya na po doon sa pangalawa kong pinlay, medyo maingay yung background kasi maraming dumadaan sa sasakyan. Alam ko yung iba hindi masyadong naunawaan, ba't ang gusto ko pong ipahatid po sa inyo dito ay nagkakaroon po ng masusi na investigasyon dito dahil ito pong driver ay iniimbestigahan. Sabi nga sa ABS-CBN, ito ay persons of interest. At ang sabi nga nung reporter, ano ang ibig sabihin ng persons of interest? Kasi yung ibang persons of interest ay hindi itinuturing na suspect. Pwedeng kukunin lang ng pahayag, but ito according sa ABS-CBN, nung reporter na tinanong kung anong ibig sabihin ng persons of interest yung pala ay pwede rin maging suspect. Ay lumalabas na suspect, bata kailangan pa po ng maraming pag-gather ng investigasyon at ebidensya. Kung mapapanood nyo yung actual na interview sa ibang channel, kasi medyo siya maingay, para malaking question mark ko unang-una, yung amo mo dadalhin mo sa madilim. Alam mong undersecretary yan, kilalang tao, tapos yung iiwanan mo madilim na lugar at bangin, at hindi lang unang time, 2 beses mong dinala doon. Malaking question, di ba? Tapos after 2 hours babalikan mo. Gaano katagal yun na isang babae pa naman dadalhin mo sa dilim, after 2 hours ay babalikan mo. At alam mong bawal doon dahil sabi mo sinaway ka na ng pulis. Maraming katanungan mga kaibigan. Hindi po tayo nagko-conclude dito. At hindi po tayo nangunguna sa anumang investigasyon. Nagbibigay lang po tayo ng anumang public opinion. Abangan po natin ito mga kaibigan sa next vlog natin ng ibang follow-up dahil kukuha pa tayo ng ibang impormasyon. Dahil lumalabas dito ng anumang public opinion, malakas ang usapan, mainit na usapin na baka ito'y sadya ng kinitilang buhay, dinala doon at pinalabas lang na nahulog sa bangin. Ang tanong, sino ang nag-utos dito sa driver? Dahil ito si attorney, itong si ex-DPWH Undersecretary Cabral ay marami pong ebidensya na hawak laban dito sa mga sangkot sa flood control scandal. Lalo na po diyan sa part ng Davao na 51 billion. At itong mga senador na sangkot din ay hawak din niya po ang mga ebidensya. Pinatahimik ba talaga ito? Abangan po at kabang-abang mga kaibigan. Ako po ay nakikiramay dito sa pamilya na yumaong Undersecretary sandali baka tayo magkamali, Cabral, ex-Undersecretary Cabral ng DPWH. Condolence po sa pamilya niyo. Sa like ko sa video na ito, marami